I'm sorry. Halos pabulong na wika ni Selena sa nobyong humahalik ang isang tuhod sa marmol na sahig. Nakatingala sa kanya, hawak ng isang kamay ang munting kahong naglalaman ng singsing na pag-aari ng nasira nitong lola. Ang maaliwalas na mukha ng lalaki ay unti-unting napalis, napalitan ng kalituhan at siphayo. Wala sa sariling tumayo sa pagkakaluhod si Spencer. Naisara ang munting kahon. Hindi kinukusay na patingin siya sa dakong kinauupuan ng kanyang ina na nasuspinde ang pagsimsim sa iniinom na tsaa. Nakintal sa maamong muka ang kalungkutan para sa anak. Mandi, hindi kayang tagalan ng saglit na pagtatama ng paningin, nilipat nito ang nalalabong mata kay Manang Chona, ang isa sa mga kasambahay na nagpalaki sa kanya simula't simula pa noon. Nagyuko naman ito ng ulo. Alam niyang iisa lang ang damdaming umaalipin sa dalawang babae. Spencer, let me explain. Hindi natapos ni Selena ang sasabihin dahil agad siyang tumalikod. Walang kahit anong paliwanag ata ang makakaahon sa kanya sa damdaming ito. Siguradong sigurado pa naman siya na pag nakita ni Selena ang singsing at niyaya niya itong magpakasal, oo ang isasagot nito. Kahit na alam niyang hindi naging smooth ang 2 buwang lumipas sa pagitan nilang dalawa. Ano ba naman ang 2 buwan na puro away-bate ang nangyari between them? Hindi kayang gibain yon ang 1.5 taon na masaya sila sa piling ng isa't isa. Spencer! Tawag ni Selena sa kanya nang mag-umpisa siyang lumakad palayo. Dinig pa niya ang tuguktok ng takong sa sapatos nitong suot nang tangkain siyang sundan. Ngunit may sariling isip ata ang kanyang mga paa sapagkat mabilis niyang narating ang salaming pinto. Binuksan at halos talunin pababa ang 5 palapag ng hagdang gawa rin sa marmol. Bumibilis ang bawat hakbang patungo sa sasakyan niyang nakaparada sa may kalawakang driveway ng kanilang tahanan. Pabalagbag na sinara ang pinto ng kanyang kotse at agad binuhay ang makina. Napatayo si Mang Ruben, ang asawa ni Manang Chona, na kasalukuyang nasa gate naman nang umangil ang kotse ng lalaki. Mabilis nitong tinapon sa trash can ang hawak na sigarilyo at nagmamadaling binuksan ang bakal na gate. Bagamat nalilito kung bakit ganoon na lang ang angil ng sasakyan ng kanyang amo, hindi na ito nagtanong pa. Umarangkada agad ang Toyota Silver Camry kahit isang gate pa lang ang nabubuksan. Naawa ng Diyos ay sakto lang ang lapad upang siya ay makalabas ng walang problema. Nagsalubong ang kilay ni Mang Ruben nang malingon na naman si Selinang may pagmamadaling bumababa sa marmol na hagdan. Tinatawag si Spencer. Nag-alala ang may edad na matanda sa ginagawang pagbaba ng dalaga. Lubhang mataas ang takong ng suot nitong sapatos, pagkanipis-nipis pa. Hindi naman biro ang taas ng hagdan, may kadulasan na rin yon sa tansya niya, kaya mabilis na sumalubong si Mang Ruben sa dalagang humahabol. Nang humalik ang isang paa nito sa may kalambutang lupang nasasapna ng makapal na Bermuda grass, lumubog ang takong nito agad. Muntik nang tumimbuwang ang pobre kung hindi lamang naagapan ni Mang Ruben na alalayan ang dalaga. Doon lamang natauhan si Selena. Nanlaki ang mga mata nitong napasulyap sa paang natanggal sa sapatos na suot. Maagap na humawak ang mga braso sa matandang lalaki. Agad iniangat ang isang paa upang maiwasang malubog ang kabilang bahagi ng mamahaling sapatos. Damn! Nanggigigil na sambit ng dalaga, ngunit maagap na binaling ang muka sa nagulat na matanda. I'm sorry, Mang Ruben. Mabilis nitong hingi ng paumanhin sa matanda bago binaling ang paningin sa gate na kalahating bahagi lamang ang bukas. Rinig pa niya ang papalayong angil ng sasakyan ni Spencer. Isang lunok ang kanyang pinakawalan bago naman luminga kay Mrs. Corpus na agad siyang nilapitan. Tila siya nabibilaukan ng tinanong pa ng butihing ginang kung nasaktan ba siya habang tinitignan ang nakabaon niyang sapatos sa damuhan. Genuine ang pag-aalala na nakaguhit sa maamong mukha ng ginang. Maingat pa itong bumaba at nilapitan siya. Si Manang Chona naman
Bagamat walang sinasabi at walang emosyong nababakas sa puro peleges na muka, nagkusa itong bumaba, niyoko at maingat na inahon sa pagkakalubog sa damuhan ang sapatos niyang suot. Tinanggal pa nito ang ilang duming dumikit sa takong at napapabuntong hiningang inabot sa kanya. Nabantulot naman niyang tinanggap. Nahihiya siyang magpasalamat. Tila kasi lalabas iyong insulto sa panig na matandang isasakong malinga at nagpalaki sa nobyo niya. Tita, I'm sorry talaga. Hindi ko sinasadya lahat to. Tanging nasabi na lang niya sa ginang na nakakaintinding tumango-tango naman. Tumatakbo rin ang isip niya. Hindi niya alam kung saan siya tutungo. Ang gusto niya lang, lumayo. Hindi niya matagalan ng sandaling iyon. Nakaharap ang nobya, ang kanyang ina, at si Manang Chona. Alam niyang kakaawaan lamang siya ng mga ito habang nagpapaliwanag si Selena. Ipapaintindi sa kanyang hindi pa ito handa. Bakit ba hindi na siya nagulat pa? May isang parte sa isip niyang alam niyang maaaring tumanggi ang nobya sa singsing. Paano'y nasa prime pa si Selena sa karera nito? Hindi lang miminsan na pag-usapan nila ang hinaharap. Naalala pa nga niya ang lagi nitong sinasabi. Han, hindi lang to dahil sa financial return. Ang tagal kong inambisyon, pinaghirapan ang kung anong meron ako ngayon. Isa pa, hindi pa ako ready sa responsibility ng pag-aasawa. Bata pa tayo. Marami pa tayong maaaring ma-experience, mapuntahan. Isa pa, honey, nag-i-enjoy ako sa trabahong to. Yung mga designer clothes, yung mga sapatos, the spotlights, the runway. Pag-iisa-isa nito sa mga pribilehiyong tila yata hindi na to kinakasawaan ni minsan. Mahal niya ang nobya. Kaya nga sinubukan niyang sumilip sa mundo nito. Tinanggap niya ang isang commercial ad sa TV na noon pa'y ino-offer sa kanya ng manager ni Selena dahil may muka at may tindig raw siyang pasaporte sa mundong ginagalawan ng nobya. Ngunit hindi na siya pumayag na iyo'y maulit pa. Hindi niya gusto ang pakiramdam na mayat mayay may nagpupulbo sa kanyang muka, may umaayos sa kanyang buhok at sa kanyang pananamit ay may nagdidikta na inuutos na ganito, na ganyan ang kanyang paraan ng pagngiti, ng pagtindig, ng pag-akto. Hindi siya komportable. Kahit pa dumoble ang offer ng talent fee sa kanya ng naturang produkto. Pinag-awayan nila yon ng nobya. Sayang raw, sabi ni Selena. Pera rin naman daw yun. Sa kanyang depensa naman, aanhin naman niya ang perang yon. Anong kinaibahan nun sa salaping meron siya ngayon? Nisasabi mo kasi yan kasi hindi mo pa naranasang paghirapan ng kung anong meron ka. Lumaki kang lahat madali sa'yo. Mayaman kayong kayang tuparin ang kung anong gusto niyong maging. May bigat sa loob na sambit ni Selena na siyang tumapos sa unti-unting umiinit na usapan nila noon. Pinalawak niya ang pangunawa. Baka nga totoo na nagiging makasarili lamang siya. After all, nakilala naman niya kasi ang dalaga na papasibol na sa karerang iyon. Una niyang nasilayan ng dalaga nang siya ay umattend sa isang star-studded launching ng sabong pampaputi. Isa siya sa mga stockholder at si Selena ang isa naman sa mga brand ambassador. Sa edad na 23, masasabing matagumpay si Spencer Corpus sa negosyong sinalihan. Hindi pa roon kasali ang 3 auto salon o shop ng car accessories niyang pag-aari na kasalukuyan rin namang namamayagpag. Mahilig siya sa kotse, kaya iyon na rin ang isa sa mga ninegosyo niya. Hindi naman sila ganun kayaman, ngunit hindi maikakatuwang galing ang kanyang ama sa isa sa mga prominenteng angkan. Ang mga kamag-anak nila, oo, sobrang yaman. Sila'y may sapat lang na kakayahan upang hindi kaanong mahirapan sa mga pangarap na nais tuparin. May generation wealth na galing sa yumaong ama na maayos na naalagaan ng kanyang ina at napagyayaman naman niya ngayon. Binigyan niya ng 1 taon ang nobya upang makapag-isip-isip ito.
Malay ba niyang sa panahong iyon, hindi pa rin ito sigurado sa isasagot sa kanya. Kaya lang naman siya nag-alok ng singsing ay dahil nakakarating na sa kanya ang ilang bulong-bulungan na nadaragdagan na raw ang mga umaaligid sa nobya. Hindi pa kasali ang ilang politikong masugid nitong tagahanga kahit pa alam na sila na ni Selena. Alam niya naman kung bakit hindi namamatay ang pag-asa ng mga lalaking iyon kasi hindi pa natatalian ng dalaga. Isa pa'y halos tumira na ito sa mga bansang pinupuntahan upang magmodelo itong mga nakaraang taon. Wala na silang panahon sa isa't isa. Pakiramdam niya, unti-unting humuhulag po si Selena sa kanya. Gusto niyang intindihin, gusto niyang bigyan ito ng mas mahaba pang panahon upang gawin ang gusto. Ngunit, ano ba naman yung umuo ito sa isang kasunduan na matatali ito sa kanya? Hindi pa naman sila magpapakasal ora-orada. Sadyang masakit lang ang tama sa kanya bilang lalaki na I'm sorry ang sinagot nito sa kanya. Masisisi ba siya kung mag-walk out siya? Napabuntong hininga si Spencer nang mapasa ang karatulang papasok na siya ng Laguna. Pakalahati na rin ang brandy na binili niya sa isang convenience store na naraanan. Nililiyo siya ngunit kaya pa naman niya. Hindi pa ganun sumisipa ang espiritu ng alak. Mula Makati, ganun na pala kalayo ang narating niya. Hindi pa rin siya tumigil. Tumatakbo ang isip niya at nais niyang ganun din ang sasakyang lulan siya. Hanggang sa mamalaya na lang niyang hindi na sementado ang daang kanyang tinutugpa. Paubos na rin ang gasolina ng kanyang sasakyan. Sakalang bumuhos ang realisasyon, hindi siya maaaring tumuloy pa sa dako paroon. Hininto niya ang sasakyan. Saglit noon sa kawalan ng paningin, nagkahalo ang bigat, ang sama ng loob, ang asar at pagkainsulto sa kanyang dibdib. Inubos niya patungga ang natitirang alkohol. Nang tuluyang maubos ang nakakahilong likido, saka niya lang naramdaman ang unti-unting pangangapal na muka. Maya-maya lang alam niya, mamamanhid na siya. Ngunit bakit naroon pa rin ang nararamdaman? Sinubok niyang magmura. Binanggit ang pangalan ng nobya, ang pangalan ng manager nito, ang karera nito bilang artista at modelo. Nasundan ang masasakit na salita. Hinahampas na niya ang manibela, dala ng frustration. Nasabunutan na niya ang sarili, ngunit lalong tumitindi ang nadarama niya. Mahal niya si Selena. Alam niyang mahal siya nito. Bakit hindi na lang kasi oo o hindi ang sinagot? Mahirap pa yun. Mariin siyang napapikit. First love kasi kaya matindi ang tama. Pakonsuelo niya sa sarili upang pagtakpan ang pagkalalaking napahiya. Binuhay niya muli ang makina bago muling dumilat at walang ingat na pinakambyo pabalik ang sasakyan. Nang hindi sinasadyang masilawan niya ng headlight ang isang hayop na papatawid sa gitna ng kalsadang kinaroroonan niya. Tinangka niyang iiwas ang sasakyan nang tila tinulo sa kinatatayuan ang hayop na papatawid sana. Sa mabilis niyang pagsipat, isang kambing, malaki sa karaniwan. Nang ipaling niya ang paningin sa ibang direksyon, napayuko siya nang biglang kumulog at kumidlat. Hindi nagawang apakan ng preno. Huli na, nang mamalayan niyang tuloy-tuloy na siya sa ilog. Hindi niya naman ni obra agad. May kung anong kumapit sa steering wheel at hindi na niya maipaling sa nais na direksyon. Sumalpok ang tubig sa windshield, kasabay ng pagbagsak ng malakas na ulan. May matigas na binangga ang unahang bahagi ng kanyang kotse, dahilan upang tumigil ang makina at pagpasok ng tubig sa loob. Dumilim lalo ang paligid sa sunod-sunod na bagsak ng ulan. Mag-aalas 6 pa lang ng gabi alam niya. Saglit siyang natagalan sa pagbubukas ng pinto sapagkat tila siya lumulutang sa wariban niya. Sumisipa na ang alak na kanina pa niya hinahantay. Na mapagtagumpayan naman ay hindi niya akalaing gabewang na ang tubig na sasalubong sa kanya. Pinagkaisahan siya ng papalakas na agos at ulang pabagyo ang dating. Hindi niya inaasahan ng mga batong natapakan na bukod sa may kadulasan, hindi pa pantay-pantay ang laki. Nang humakbang siya, lumubog ang kanyang mga paa. Nangunyapit siya sa pintong hindi na isara ngunit humulagpos ang kanyang pagkakahawak nang maging ang kanyang sasakyan
ay unti-unting umabante palubog. Natakot siya na baka matabig o mapasailalim sa sariling sasakyan. Pinili niyang umatras palayo. Sa puntong iyon, tuluyan na siyang inangat ng tubig. Otomatikong kumawag ang kanyang mga kamay at braso. Nagmistula siyang laroang tinangay na ng tubig nang wala nang maapuhap na maapakan ang kanyang mga paa. Pinilit niyang labanan ng agos, ngunit sadyang malakas ang tubig. Idagdag pang naliliyo na siya ng todo. Bulos na nga ata ang sumalubong sa kanya nang subukan niyang lumangoy pasalubong. Sanhi upang tumilapon siya at mauntog sa isa sa malalaking batong naroroon. Ramdam niya ang pagkamanhid saglit, agarang pagkahilo at panlalabo ng paningin. Muli siyang tinangay ng tubig. Pababa kung saan may mga batong bagamat maliliit ay may katulisan naman. Sa unti-unting paghulagpos ng kanyang kamalayan, sumabit pa siya sa makakapal na sangay ng punong hagimit. Okay lang ba siya? Mahinang bulong tanong ni Beth kay Litang, nakatingin kay Adonis na sa ilog naman nakaharap. Matagal itong nakatayo roon mula pa kanina, ni hindi nagawang magtanghalian ng lalaki. Gayon din naman si Lita. Kusang sumunod ang kanyang mga paa nang tila tulirong bumaba si Adonis. Naglakad na unti-unting bumilis. Tumigil sa tabi ng ilog. Tila nang lalatang napaupo sa batuhan. Sapo ng dalawang kamay ang magkabilang sentido. Manday nais bigain ang ulo kung kaya lang. Nag-alala si Lita ngunit hindi matagpuan ng sariling lapitan ang lalaki. Natatakot siyang biglang matabig o madamay kung bigla itong maghisterya. Bagay na kanina pa niya hinihintay. Hindi ko alam, pero tingin ko malaking bagay yung nakita niya sa TV, yung mukha niya. Siya ba talaga yun? Hindi ba tayo namamalikmata lang? Hindi ba kamukha lang niya? Balik tanong naman ni Lita sa napapabuntong hiningang buntis. Siya yun, kumpirma ni Beth. Naitutop ni Lita ang isang kamay sa bibig upang maikuble ang biglang paghinig ng mga labi. Ngunit hindi kayang magsinungaling ng kanyang paningin na bigla namang nanlabo. Naigtad pa siya ng masuyong humaplos ang isang kamay ni Beth sa kanyang likod. Napag-usapan na natin to, diba? Alam mo naman ang mangyayari to eh. Alo ng buntes sa tumangot-tangong babae. Kinagat ni Lita ang ibabang labi. Mariin, pinigil ang damdaming umalipin sa kanyang sarili. Sa pilitang kumalma, ngunit bumulong pa rin ang mumunting tinig sa kaibuturan ng kanyang puso. Iiwan na siya ni Adonis. Ang lahat ng naganap, ang lahat ng iyon, tapos na. Tila may kung ano sa lalamunan niyang bumara, dahilan upang hindi niya magawang lumunok. Best friend. Tawag ni Beth sa babaeng saglit tumingala sa langit upang sumagap ng hangin. Ilang paghinga pa ang kanyang ginawa bago mabilis na pinalis ang ilang luhang naglandas sa bawat pisngi. Nagawa na niyang lumunok ng ilang ulit na makitang tumayo sa pagkakaupo si Adonis sa batuhan. Nang pumihit at naglakad patungo sa kanila, kumuyom ang bawat niyang kamao. Okay ka lang, Adonis? Tanong ni Beth nang tuluyang makalapit ang lalaki sa kanila. Bahagyang kumunot ang noo nito. Saglit, nang tignan siya ni Beth. Ngunit agad nabura at tumango-tango bago nilipat ang mata kay Lita. Spencer, iyon ang pangalan ko. Spencer Corpus. Mahina nitong sambit, natuwid ang tingin sa mata ni Lita. Ang gandang pangalan. Bagay sa'yo. Halos pabulong na sabi naman ng babae. Naalala mo na lahat? Tanong ni Beth naman. Tumangutango muli si Spencer. Hindi inaalis ang pagkakatitig kay Lita. I was drunk. Nagmamaneho pa. Then
Hindi nito natapos ang sinasabi sapagkat muling napasapo sa likurang bahagi ng ulo. Tinitrace ang linya ng sugat na papahilom na. Tingin mo ba kaya mo nang umuwi o magpasundo? Tsak na nag-aalala na yung mga mahal mo sa buhay. Hirap na suwestyon ni Lita na kinatango muli ni Spencer. Sinamahan ng dalawa si Spencer sa kabayanan kung saan naghanap sila ng telepono. Tumawag sa bahay ng lalaki. Bagamat natagalan sa pakikipag-usap si Spencer, matyagang naghintay ang dalawa. Nag-alala naman si Lita sa mayat-mayang pagsapo ng lalaki sa sugat nito sa likurang bahagi ng ulo. Lalo tuwing may sasaguting tanong. Nang putulin nito ang tawag, nagbayad si Lita sa tindera. Inabot rin ng 100 ang singil ng may-ari ng telepono. Bago tumungo sila sa main road, sa pinakabukana ng bayan, may waiting shed roon na hinihimpilan ng bus pa Maynila at ilang jeep na pumapasada. Doon ang tipanan na nasang-ayunan ni Spencer at nang susundo raw rito. Bumili ng ilang makukotkot si Beth habang naghihintay sila, ngunit hindi magawang kumain ng dalawa. Si Spencer, nakalahati lang ang soft drink sa plastic na hawak. Si Lita naman, nakipagtitigan sa hopya. Hindi alintana ang manakanakang pagsulyap sa kanya ng lalaki. Tila may nais sabihin si Spencer ngunit hindi matagpuan ang dila. Si Beth naman, panay lang ang paglipat-lipat ng mata sa dalawa. Tila naging mabilis ang bawat sandali. Hindi na nila namalayang 4 na oras na silang nakaupo at naghihintay. Tanging si Beth lang ang panay tayo at lihim na pag-ihi sa likod ng madadawag na halamanan. Walang nagtangkang magsalita. Tila lahat may kanya-kanyang iniisip. Mula sa ilang bus at jeep na dumaraan paminsan-minsan, nagtataas ng paningin si Lita. Sinabi kasi ni Spencer na pulang Toyota Corolla ang kanilang hinihintay. Kaya naman naging matalas ang mata niya sa pulang kulay ng kahit anong klaseng kotseng daraan. May 2 pulang kotse at van ang dumaan ngunit ni hindi nagtaas ng paningin si Spencer mula sa pagkakayuko at pagtataas ng paningin ni Lita. Mandi, alam nito sa tunog pa lang ng sasakyan kung ito na ba ang inaasahan nitong sundo. Ito na ata. Bulong ni Beth kay Lita maya-maya. Agad nagtaas na mukha si Lita mula sa hopyang hawak. Si Spencer naman, tumayo. Muling sumulyap sa kanya. Nababakasa ng emosyon ng mata na hindi mapagkuro ni Lita kung ano. Nang humimpel sa kanilang tapat ang sinasabi nitong sundo, isang sipol ang pinakawalan ni Beth. Kahit papalubog na ang araw, nagsusumigaw sa kintab ang pulang sasakyan na bumukas ang magkabilang pinto. Maging ang mga gulong nito, halatang bago. Umibes roon ng isang lalaking may edad na. Unipormado ang suot na puting polo at itim na pantalon. Nangingintab din ang kulay itim nitong sapatos. Inalalaya nito ang sumunod sa pag-ibes na babaeng kasing edad rin ito. Tingin ni Lita, kung nabubuhay pa ang kanyang mga magulang, baka ganitong edad na rin. Patakbong sumalubong din si Spencer. Nag-akap ito at ang babae. Napagkuro nila Beth na mama ito ni Spencer. Umiiyak na nagsasalita ang ginang sa pagitan ng panginginig ng mga kamay na nakasapo sa bawat pisngi ng lalaki. Ang sunod-sunod nitong pagtatanong kung anong nangyari rito at halos magtatalawang linggo nang nawawala. Pagkuway hindi natagalan ng nararamdamang emosyon, muling inakap ang anak. Lumapit sa kanila ang may edad na lalaking nagpakilalang si Mang Ruben, isa sa mga katiwala ng pamilya Corpus. Sa mabilis na paliwanag, naisalaysay ni Beth ang lahat. Napipi naman si Lita sa mag-inang nakatingin. Kinamayan sila ni Mang Ruben nang hingi ng numerong maaaring makontak sa susunod na araw. Tatawag raw kasi sila. Hindi na inintindi ni Lita ang sinabi ng may edad na lalaki. Tanging si Beth ang nakipag-usap. Tila nabingi siya at halos hindi na matagpuan ng dila.
Hindi makahuma kahit na nang lumapit ang ginang sa kanila ni Beth at niyakap sila ng mahigpit. Panay pasasalamat sa kanilang dalawa. Si Beth pa rin ang nagsalita. Tango at tipid ng ngiti lang ang sinasagot niya. Nang sumakay sa kotse ang ginang pagkaraan ng ilang sandali at nabuhay ang sasakyan, pinaling niya ang nanglalabong mata kay Spencer na sa kanya naman nakatingin. Pinasilay niya muli ang martir na pagngiti nang harapin siya ng lalaki. Sinapo nito ang kanyang pisngi. May sinabi ito ngunit tila kay layo-layo ng tinig nito na hindi niya mawawaan kung anong ibig sabihin. May sinabi si Beth na kinatingin naman ni Spencer rito bago niyakap siya ng kay higpit. Hindi siya gumante. Binaling niya ang mata kay Beth na tila pinipigilan ang paglukot ng muka. Tanda ng nagpapadyang pagnilngal. Nampakawalan siya ni Spencer. Si Beth naman ang niyakap nito. Saglit lang bago sa kanya muli napatitig. Tila atubili pang tumalikod at tumungo sa naghihintay na sasakyan. Tumalikod si Lita. Tinungo ang inupo ang waiting shed kanina. Pakiramdam kasi ni Lita, nanginginig ang kanyang mga tuhod. Nang tuluyang nawala sa kanilang paningin ng sasakyan, sakalang hinayaan ni Beth ang sariling umiyak ng malakas. Nagpalingay-linga si Lita na ipagpasalamat na malayo ang malapit na tindahan sa kanila. Nagigitnaan kasi ang kalsada ng malawak na kabukiran. Bakit? Tanong ni Lita habang pinapahid ang mga luhang kanina pa pinipigil bumalong. Suminghot-singhot ang buntis. Pinunas ang laylayan ng suot na duster. Bahagyang sumungaw ang maugat nitong hita. Hindi ko natanong kung may asawa at anak na ba si Spencer. Tagal-tagal nating nakanganga dito. Ngal-ngal na sagot nito sa kaibigang maraing napapikit. Para saan pa? Mukhang tapos na naman na ang kabanata ni Adonis sa buhay nila. Tinipo ni Lita ang mga damit ni Martin na nagamit ni Adonis o Spencer. Maayos na tiniklop at nilagay sa may kalakihang box na binili niya sa kabayanan noong nakaraan. Isang buntong hininga ang kanyang pinakawalan habang maingat na sinasara ang kahon. Umupo sa katre at pinuksan ang hulihang bahagi ng drawer sa tabi ng kanyang kama. Inabot ang nakaprame na larawan ng yumaong asawa. Hinaplos-haplos yun at dinala sa dibdib bago mariing napapikit. Uusad na ako ha. Mahina niyang bulong bago nilagay sa kahong kinalalagyan niya ng mga lumang damit na hindi na ginagamit ang kwadro ng dating asawa. Hindi naman siya lilimot. Sadyang nakarating na siya sa puntong hindi na niya hahanapin pa si Martin sa ibang tao. Papalayain na niya ang sarili sa nararamdamang guilt. Hindi naman niya akalaing darating agad ang bagong pag-ibig sa kanya paglipas ng halos 2 taon. Natigilan si Beth sa paglalatag ng kutsyon sa sahig nang makitang hatak-hatak niya ang kahon palabas ng kanyang silid. May sinusundang palabas si Beth kaya tuwing pananghalian dinadala ang baby nito sa kanyang bahay. Doon nagsisiesta kasama ang 2 anak. 2 araw mula nang sinundo si Spencer, nanganak si Beth. Biglaan. Ano yan? Tanong ng kaibigan niya. Mga damit ni Martin, ibibigay ko na lang kay Dondi. Dadaan na raw siya ngayon kakabitan ng ilaw yung mga sisiw sa likod bahay. Walang anumang sabi ni Lita bago pinagpatuloy ang paghatak ng kahon pababa. Hindi na nakita ni Lita ang nakakaunawang tango ni Beth at ang pagsilay ng tipid, ngunit natutuwang ngiti sa labi ng kanyang kaibigan. Gayunpaman, nalulungkot rin si Beth. Paano'y kahit hindi sabihin ni Lita, alam niyang may panibagong dahilan ang panlulumo nito nung mga nakaraan. Ang naunsyaming bagong pag-ibig sana. Hindi malaman ni Lita kung anong mararamdaman habang inaabot sa kanya nila Princess ang nawawalang pares ng sapatos ni Adonis o Spencer.
Tila may bumikig sa kanyang lalamunan nang tuluyang mabistahan ng putikan at halos pagbahayan na ng lumot na pares ng sapin sa paa. Naipagpasalamat niyang wala sa paligid si Beth. Nasa bahay ito, nagpapahinga. Wala sa sariling sinundan niya ng tingin ang mahabang ilog kung saan may ilang batang nagtatampisaw. Gabinti lamang ngayon ang dumadaloy na tubig. Hanggang bewang naman ang mga batang naglalaro roon. Pag tag-init, bumababa sa sakong niya ang tubig na dumadaloy. Kaya nga minsan, alanganing batis ito o kaya ay ilog. Madaya. Parang si Spencer. Pinilig niya ang ulo. Paano naging madaya ang lalaki, gayong wala naman itong tuwirang pinangako sa kanya? Depensa ng isang tinig sa sulok ng kanyang utak. Siya lang naman yung umasa. Siya lang naman ata ang nahulog. Mag-iisang linggo na rin mula nang lumisan si Spencer na ipagpasalamat ni Litang may kuryente na sila, dahilan upang laging mag-sleep over ang mga pamangkin sa kanyang bahay. Sa paraang iyon, hindi siya mag-iisa, hindi siya malulungkot. Dati naman, hindi issue sa kanya kung umaalog-alog siyang mag-isa sa bahay. Ngunit parang ngayon, parang hindi niya muna kaya mag-isa. Bakit hindi mo sadyain? Suhestyon ni Beth kay Lita isang hapon. Kunot noong tinapon ng babae ang paningin sa kaibigang nagtitiklop ng gabundok na lampin. Nang hindi siya sumagot, binaling ni Beth ang mata sa kanya. Saglit na tigil ang ginagawa. Para saan pa na iniwan niya sa atin ang address niya bago siya umalis? Anong gagawin mo doon, ipiprame? Umiirap na sabi nito bago tinuloy ang ginagawa. Nakakahiya, babae ako. Isa pa, baka sabihin niya naniningil tayo. Mahinang sambit ni Beth na tinuon naman ang pansin sa natutulog na sanggol. Pero nung pinasok mo siya sa kwarto, hindi nakakahiya? Kunway ingos ni Beth, nailing si Lita. Iba naman yun. Bulong sambit pa rin ito. Napalunok si Lita. Dagling naglaro sa isip ang senaryong mangyayari kung sakaling gawin niya ang suhestyon ng kaibigan. Siya, nakatayo sa gahiganting gate kung saan pinapakuran niyon ang malapalasyong bahay ni Spencer. Lalabas ito saglit, magugulat, at mababakas niya sa mukha ng lalaki ang pagtatalo ng isip kung papatuloyin ba siya o hindi. Worst case scenario, lalabas mula sa likod nito ang asawa, ang mga anak, o ang nobya nitong may kutis na ni hindi pa nadarapuan na lamok kahit kailan. At siya, anong sasabihin niya? Sa bagay, mahirap nga yan. Buti na lang hindi akong natipuhan niya, no? Kung hindi, aba malaking gulo. Eskandalo. Imagine, pamilyado kong tao, tapos ganun kagwapo magkakandara pa sa akin? Award! Pakwelang banat ni Beth na kinailing ni Lita. Di ganito na lang kasi. Magpanggap kang may sinadya ka kunwari sa Maynila tapos napadaan ka ganun. Muling suhestyon ni Beth na kinahalokip-kip naman ang babae. Ano naman? Walang gana niyang sagot. Sabihin mo, bibili ka ng ballpen tas napadaan ka sa mansyon nila tapos tamang kamustahan lang pero pag niyaya kang pumasok o pag niyaya kang magmerienda, sabihin mo nagmamadali ka, napadaan ka lang. Mag-ayos ka ha, huwag ka magpapantalon. Anito pa na kinairap ni Lita. Namayani ang saglit na katahimikan sa pabalubog na araw na patingin ng babae habang nakatanaw sa bintana ng bukas. Hindi ba ako magbumukhang cheap kung sadyain ko nga siya? Gusto ko rin sana na magkaroon kami ng closure. Amin niya sa umingos na kaibigan. Oh, see? Natumbok ko, diba? Ani Beth naman. Nang hindi magsalita si Lita, sumeryoso naman ang kakapanganak lang na babae. Maigi na yung alam mo kung anong susunod na kabanata ngayong nagbalik na siya sa wisyo. Dalawa lang naman kasi yan eh, maging okay kayo o hindi. At least kung ano man ang nangyari, alam mo kung sa kalulugar. Seryoso na nitong tapat sa kaibigan.
Akmang sasagot si Lita ngunit naagaw ng kanilang pansin ang dalawang batang humahangos papasok. Nagmamadaling sumampa sa kama at binigyan ng tag-isang halik sa pisngi ang bunso nilang kapatid na si Empress bago inabot kay Lita ang isang sobrang telegrama. Bigay po kay Lola huling nung mama para daw po sa inyo. Pinirmahan na nga po ni Lola yung malaking notebook nung mama eh. Bigay paliwanag naman ng panganay. Takang binasa ni Lita ang address kung saan galing ang sulat. Nanlalaki ang mga matang pinaharap niya iyon kay Beth na napanganga naman. Galing kay Spencer. Nanginginig na pinunit niya ang gilid ng sobre. Isang maiksing sulat ng pangangamusta. Kasama ang isang munting sobre na may lasong kulay pula. Nang buksan iyon ni Lita, isang may kakapalang pilak na cardboard na may samyong rosas ang laman niyon. Nakasulat sa kulay gold na tinta ang detalye ng imbitasyon, kaarawan ng mama ni Spencer. Imbitado silang lahat. O ayan, gumawa na ng paraan si Lord sa problema mo. Balutan mo ko ng siomay at isga patty sa 3 slice ng cake. Nakangiting sabi ni Beth na kinakunot naman niya ng noo. Hindi pa ako pwedeng magala, ano ka ba? Masakit pa yung tahi ko. At saka isa pa, magandang pagkakataon yan para makapag-usap kayo. Kung sakaling maganda ang kalabasan, pwede niyo ulit kaming imbitahan. Kindat ni Beth sa napakagatlabing si Lita. Madaming pagkakataon, linawin mo muna kung anong meron sa inyo. Anito pa, na kinatahimik na ng babae. Nakalagay sa sulat na susunduin raw sila ni Mang Ruben, isang araw bago ang okasyon. Nagulat pa si Lita na bagamat inagahan niya ang pagtungo sa lugar kung saan sila pipick upin ng susundo. Naroon na to. Ang usapan bago magkapananghali. 9:00 pa lang ng umaga ngunit nakaparada na sa tapat ng waiting shed ang sasakyang siyang ginamit rin ng sunduin si Spencer noon. Bumukas ang pinto ng tinted na salaming bintana. Kinabahan pa si Lita. Inasahan rin na baka sumama si Spencer sa pagsundo ngunit ang driver lang ang lulan ng magarang sasakyan. Pinagbuksan siya nito ng pinto at pinaupo sa backseat. Tinakpan niya ng matamis na pagkakangiti ang mumunting dismayang umaalipin sa kanyang dibdib. Tila nahulaan ang kanyang itatanong. Pinaliwanag ni Mang Ruben na sumaglit pa sa ospital si Spencer upang mas matingnan ang ilang sugat na hindi pa gaanong naghihilom sa ulo at ilang parte ng katawan nito. Kaya raw hindi na nakasama. Tumango naman siya at tinanong kung kamusta na ito, na sinagot naman ng matanda ng maayos naman ang lagay. Sadyang kailangan lang talaga nitong ipatingin ang ilang pinsala sa doktor upang mas mapadali ang paggaling. Hinanap naman ng matanda ang iba pa niyang kasama sana. Sinabi rin naman niya ang dahilan. Tumango-tango na lang ito at tinanong kung handa na ba silang umalis, na sinagot naman niya ng tipid na oo. Tahimik si Mang Ruben. Ganon din naman si Lita. Tanging ang mahinang tugtog lang ng FM radio ang namayani sa loob ng malamig na sasakyan. Gusto sanang makipag-usap ni Lita rito ngunit hindi niya alam kung paano sisimulan. Maya-maya na tinutugpa na nila ang mahabang expressway, nagsalita si Mang Ruben. Ma'am Lita, pasensya na ho kayo at hindi ako palakibo Sadyang ganito lang ho ako. Sana ho ay huwag kayong mailang. Hinging paumanhin ito sa napangiting babae. Ganun din ho, saan ang sasabihin ko sa inyo Iisa lang po palang damdamin natin. At sa kalita na lang ho, nakakalula naman yung ma'am. Aniya naman, nakinangiti ng driver. Inaasahan na ni Lita na grande ang tahanang papasukin ng lulan niyang sasakyan. Ngunit hindi pa rin niya napaghandaan ang kabog na sumalakay sa kanyang puso nang bumukas ang gate. May paghangang na pasadahan niya ng tingin sa mabilisang pagdaan ang mansyon na 2 palapag rin. Kita ang kabuuan ng loob sa unang palapag sapagkat ang kabuuan ay salamin ang barikada. Puting krema ang team. May ilang small details ng gold ng bawat kortina at sopa sa loob.
May malawak na balcony na marmol ang sahig. Natatamnan ng trimmed jasmine plant ang bawat gilid. Sa bandang gilid ng balcony, may kulay puting sopa at 2 armchair na pares nito. Sa gitna, may kakulay rin na center table. Pagkamat nagkakapangan ng ivy plant ang mataas na pader na pumapaligid sa mansyon, halatang namiminti na naman iyon na maayos. Ang itaas na bahagi ng mansyon, bagamat may ilang bahaging salamin rin ang pinakabarikada, pinuna ng puting konkreto ang kabuuan naman. Kahit tanghaling tapat, bukas ang ilang aranya sa kisame. Ang paghangang nararamdaman ay kagyat na napalis ng gumuhit sa kanyang gunita si Spencer sa kanyang tahanan. Suot ang lumang damit ng nasira niyang asawa. Natutulog sa sahig niyang kawayan. Upang mabura sa isip ang isiping iyon sa ilang taong naroroon at abala sa paglalagay ng hindi niya mabilang na pabilog na lamesa tinuon ng atensyon. Halatang may kabigatan ang inaayos ng mga lamesang bakal na may tika-4 na silyang pares din. 3 sunod-sunod na busina ang bahagyang nagpaigtad kay Lita mula sa pagkakatingin nito sa mga lamesang nilalagyan ng kulay kremang tapete. Nang lingunin niya, may sumusunod sa kanilang pickup truck na naglalaman naman ng sari-saring bulaklak. Nang binalik niya ang mata sa unahan, napansin niyang paparada na sila sa tabi ng 2 kambal na puno ng ilang-ilang, kung saan may ilang sasakyan rin ang nakaparada. Nang tuluyang namatay ang makina at nag-umbisan tanggalin ni Mang Ruben ang suot na seatbelt, gumapang ang panlalamig sa katawan ni Lita. Tila hindi mahamig ang mga binti upang igalaw. Ininenerbyos na kinuyom niya ang mga kamao, lalo nang tignan siya ng matanda ng may pagtataka. Dinahilan niyang hindi matanggal ang bakal na lock ng seatbelt niyang suot na agad namang inasikaso ng matanda. Mabilis itong bumaba at binuksan ang pinto ng backseat. Tinipon niya ang lakas ng lumayo si Mang Ruben sa kanya, senyalis na kailangan na niyang umibes. Nang mailapag ang mga paang nasasapnan ng lumang sneakers, saglit siyang gumiray na maigi na lang at agad napansin ni Mang Ruben. Maagap itong umalalay sa kanyang mga braso. Tila nais niyang lumubog sa kinatatayuan nang tanungin siya na matanda kung ayos lang ba siya. Dinahilan niyang namanhid sa haba ng biyahe nilang tuloy-tuloy ang mga binti. Tila sinigurado pa nitong maniobra na niya ang panimbang nang tuluyan siyang tumayo ng tuwid. Hindi niya maipaliwanag ang nerbiyos na nararamdaman. "Okay ka lang, iha?" Anang tinig na kapwa nagpalingon sa kanilang dalawa ni Mang Ruben. Bagamat hindi itong una nilang pagkikita, napalunok pa rin si Lita habang pinagmamasdan papalapit ang mama ni Spencer. Hindi niya maiwasang humanga at lalong nerbyosin. Hindi kayang itago ng payak at telang gawa sa sedang duster ang katayuan nito sa buhay. Sa balat na mamula-mula, sa pinong nakaba na buhok na bagamat may ilang hibla ng puti na hindi piniling tinaan upang itago ang edad, at sa bukas at maaliwalas na muka na nakuha ni Spencer ang mata at prominenteng ilong, hindi nito kayang magkunuring hindi nakakaangat. Nagpaalam si Mang Ruben nang tuluyang makalapit si Mrs. Corpus kay Lita. Matapos ang maiksing pangangumusta sa driver na naghatid kay Lita sa kanyang tahanan. "Magandang hapon ho," tanging sabi ni Lita na pigil mangatal. Nakalimutan na ang tanong nito kung ayos lang ba siya. "Oh, hindi mo kasama sila Bet at ang mga bata?" Tanong pa nito na pinaliwanag naman ni Lita sa mabilis na paraan kung bakit siya lang ang sumama kay Mang Ruben. "Ganun ba? Naku, bumili pa naman ng mga laruan si Spencer para sa kanila." May panghihinayang nasabi nito na kinatungo ni Lita. Hindi niya maiwasang mapatitig sa sandalyas nitong may kanipisan. Maging dulo ng daliri namumula. Walang bakas ng kalyo. "You okay, iha? Parang namumutla ka ata." Tanong pa sa kanya ng ginang na sinipat ang kanyang leeg. Pinigilan ni Litang mapapitlag
Nang madantayan ng mainit nitong palad, nilanghap niya ang mahina ngunit matamis sa ilong nitong pabango. Hindi pa siya niyayaya sa loob ng grande nitong tahanan, niiilang na siya. Saglit pinagsisihan ni Lita kung bakit siya naririto ngayon. Okay lang po ako. Advance happy birthday po. Nihihiya niyang sabi na kinangiti ng ginang. Salamat iha. Tara, come inside. Magpahinga ka muna saglit at pagdating ni Spencer, sabay-sabay na tayong mag-lunch. Kakatawag lang nun ang sabi niya on the way na raw siya. Malambing na wika sa kanya ng ginang na kinagaan kahit paano ng damdamin niya. Nang humawak ito sa kanyang braso at iginiya siya paakyat sa marmol na hagdan, tuluyang nawala ang pagkailang niya rito. Sinadya ni Litang hindi pagtuunan ng pansin ang kabuuan ng loob ng mansyon. Sa sahig at sa mukha ng ginang lamang niya binabaling ang mga mata. Ang ginang naman bagamat may pagkamalumanay ang boses, tuloy-tuloy sa pagkukwento. May ilang taong naulingan siyang dumaan. May bitbit na kung ano na hindi pa rin pinansin ni Lita. Pumanhik sila sa ikalawang palapag ng bahay, saka huminto sa tapat ng isang pintong pinapakintab ng barnes, ang kayumangging kulay. Hindi maiwasang sulyapan ni Lita ang maluwag na espasyo sa gitna kung saan may maliit na sopa at center table itong pares. Tapat sa salaming siyang barikada upang makita ng malinaw ang ibabang bahagi ng mansyon, kung saan naghahanda ang lahat sa gaganaping okasyon bukas ng gabi. Nilalagyan na ng punpon ng mga bulaklak ang gitnang bahagi ng hindi niya mabilang na lamesang nababalutan ng puting kremang tapete. Ditong magiging silid mo, iha. Agaw ng ginang sa atensyon niyang sa nagaganap na komosyon sa ibaba na katuon. Pasimpleng naitutop ni Lita ang isang palad sa bibig upang pigilang mapanganga bago agad na binaba ang palad nang lingain siya ni Mrs. Corpus. Una niyang napansin ang may kalakihang brass bed. Bulaklaking baby pink at white ang quilted na bedsheet at cover top. Ganon din ang kulay ng Cleopatra sofa chair sa paanan ng kama. Sa kaliwang bahagi ng silid, may pinasadyang ukang disenyo sa dingding at naka-inset ang isang white dresser na kinaroroonan ng iba't ibang gamit pambabae, kapares ng pulbos, lotion at ilang kosmetikong nakapackaging pa. Sa kabilang panig naman, may built-in closet na kulay puti at pink sa bawat lining ng frame. Tumeterno rin roon ang isang pintong nahihinuhan ni Litang bathroom. Nagustuhan mo ba, iha? Yung silid sana ng mag-iina sa kabilang panig naman ito. Yung susunod na pinto, ayun. Anang ginang na kinatango-tango ni Lita. Kunwari, upang ikuble ang paglunok. Bumabalik na naman ang pagkalula niya sa magkakarang bagay na unang beses pa lang namamasdan sa buong buhay niya ngayon. Paano pa kaya kung kasama niya ang napakadaldal na si Beth? Sobrang ganda po. Aniyang pigil mahirinan nang igiya siya sa sofa. Sinabi nitong mag-freshen up muna siya sandali. Tinuro nito ang closet na may ilang damit na kakasya raw sa kanya kung nais niyang magpalit. Magalang na tumanggi si Lita. Sinabing may dala naman siya sa kanyang shoulder bag. 2 tero ng damit na pangtulog at pang-alis. Yung gagamitin niya sa okasyon bukas, yun na rin ang ipang-uuwi niya para hindi na maraming bitbitin. Ikaw ang bahala, iha. Basta pag kailangan mo, kumuha ka lang dyan. Welcome ka sa bahay na ito. Ituring mong pangalawang tahanan. Tulad ng pagpapatira mo sa anak ko nung siya naman yung wala sa wisyo nun. Anito na kinatango-tango ni Lita. Saglit binaling ng ginang ang mukha sa ibang direksyon ng silid. Ninahimik bago umangat ang isang kamay nito. Pinalis ang kung ano sa mukha. Sakalang napagtanto ni Litang pinipigilan nito ang nararamdamang emosyon. Nang luminga sa kanya, pinili ni Litang magkunwaring hindi napansin ang pamamasa ng bawat nitong mata. Hindi lang niya napaghandaan ang bigla nitong pagyakap sa kanya. Wala siyang naging galaw.
May kung ano sa yakap nitong tila nakakapanatag, ang pagkailang at pagkalula na muling umusbong sa kanyang dibdib ay himalang nabura. Binulong ng ginang ang ilang ulit na pasasalamat sa kanyang tenga habang mahigpit siyang yakap. Hindi siya nagsalita, ngunit umangat ang isa niyang kamay at tinapik-tapik ng mahina ang likod ni Mrs. Corpus. Kinuwento niya sa akin ang lahat, iha. Can you imagine kung anong mangyayari sa kanya kung sakaling hindi siya nakaahon sa tubig, hindi nagkamhalay. That stupid man. Hindi pa ako nakaka-move on sa pagkamatay ng papa niya ay papasabukin naman ng puso ko sa pag-aalala. Basag ang tinig na sambit nito sa bisita. Nang humiwalay ang ginang sa pagkakayakap kay Lita ay tila napapahiyang hinamig nito ang sarili. Saglit inayos ang hindi naman nagulong buhok at duster bago tumayo sa pagkakaupo. Tatapusin ko lang tong okasyon na ito, iha. Tapos mag-uusap tayo kung bakit kasi tinaon pa ni Spencer ang pagyaya sa'yo ngayong birthday ko. Iwan mo na kita dyan, ha. Magpahinga ka saglit. Ipapasundo kita maya-maya. Paalam nito bago tuloy-tuloy na tumungo sa pinto. Saglit pang sinulyapan si Lita bago iyon sinara. Naiwang natitigilan ng babae. Maraming tanong ang sumiseksek sa kanyang isip. Ngunit piniling hindi na mag-isip pa. Hindi niya alam kung ilang minuto siyang nakatulala sa pintong sumara nang matagpuan ng sariling nanunubig ay tumayo, nilapag sa sahig ang bag na nakasukbit pa sa kanyang balikat pala. Tumungo sa bathroom. Paglabas niya sa side table, may isang baso ng red tea at ham sandwich na halatang kakapatong lamang roon. Hindi pa naman siya nagugutom, kaya inabot niya ang baso ng red tea. Matamis at tama lang ang lamig, kaya agad niya namang naubos. Napatingin si Lita sa nakasaradong glass window. Sa kabilang bahagi ng silid, hinawi ang makapal na kortinang katerno ng bedsheet. Tumungo siya ron. Tanaw niya sa baba ang likurang bahagi ng mansyon. May pool pala roon at hindi mabilang ang pasong kulay puti na iba't iba ang laki. Ngunit iisa lang ang nakatanim na halaman. Iba't ibang kulay ng birds of paradise. Hindi malaman ni Lita kung para saan ang kalungkotang saglit niyang nararamdaman habang pinagmamasdan ang asul na tubig sa pool. Binawi niya ang paningin sa pagkakadungaw roon. Tinungo ang kama. Umupo. Nailing nang lumubog ng bahagya ang sarili sa kotson. Tinanggal ang sapatos, maging ang medyas na suot. Saka humika. Hinayaang nakalaylay ang mga binte sa gilid ng kama. Tinanggal ang pagkakatali ng buhok upang hindi maging istorbo sa pamamahingang nais gawin. Tinuon niya ang mata sa kisame. Tumitig roon at hinayaang mapayapa ang sarili. Maging ang pagbigat ng talukap ay pinayagan. Naalimpungatan si Lita sa mabibining katok. Kagiyat siyang napabangon, litong nagpalingalinga. Nakaidli pala siya, hindi niya namalayan. Muling may kumatok, agad niyang tinungo ang pinto. Binuksan. Pagkamat inaasahan, hindi na paghandaan ni Litang si Spencer ang nasa likod ng pinto. Napalunok ang babae nang salubungin ang mata nito. "Uy!" Tangi niyang sabi sa binatang saglit siyang pinagmasdan. Isang gawin nito na pamilyar sa kanya mula nang ito ay kanyang makilala. "Tanghalian na ba?" Muling sabi ni Lita sa bahagyang tumangong lalaki. Saglit nagdalawang isip si Lita kung naroon pa ba ang Adonis na nakasama nila ng ilang araw sa kanilang probinsya. Parang ibang tao na kasi ito mula sa mabilis niyang pagsuyod sa gayak nito. Lalong umangat ang maputing kutis ni Spencer sa itim nitong long sleeve na tinupi ang mga manggas hanggang siko. Casual jeans ang pang-ibaba na tinernohan ng leather na sandals. Bago umangat ang kanyang mga mata pabalik sa mukha ng lalaki, kumislap sa ilaw ng fluorescents ang gintong relo nito sa kanang pulsuhan. "Tara na, gutom na ako.
Tipid niyang sabi sa lalaking ni hindi kumikilos sa kinatatayuan. Nakatitig lang sa kanya. Nailang, si Lita ang kumilos. Akmang lalabas ng pinto nang hulihin ni Spencer ang isang braso niya. Naigtad ang babae sa mainit na sensasyong kumapang sa kanyang balat. Napatingin kay Spencer na napakunot noon naman. Bakit parang pakiramdam ko may pader sa pagitan natin ngayon? Umpisa nito na kinakibit ni Lita. Baka nga meron. Kasi akala namin nakalimot ka na eh. Sagot ni Lita na binawi ang brasong hawak ng lalaki. Sa sandaling panahon pa lang, Lolita. Hindi po pwedeng may inayos lang ako para pagbalik ko. Hindi natapos ni Spencer ang sasabihin sapagkat may naulingan silang paakyat. Namalaya na lang ng babae na sumara ang pinto. Nasa loob na ng kanyang silidang lalaki. Napalunok siya kasabay ng kasabikang umalipin sa kanyang dibdib. Lalo na makarinig siya ng mahinang pag-click ng seradura. Nilak. Bakit? Tanong ni Lita sa lalaking sumandal sa pintong sinara. Inabot ang kanyang mga palad. Pinisil. Namiss kita. Anito na kinalusaw ng kung ano sa loob ng babae. Hindi sumagot si Lita ngunit hindi naman binawi ang mga kamay. Nang salubungin ang mga mata ni Spencer, bumuka ang kanyang bibig upang may itanong ngunit mabilis na tinawid ng lalaki ang pagitan ng kanilang mga labi. Tila sinilaban si Lita. Kusang inilapit niya ang katawan rito. Nalalo namang hinapit ni Spencer nang pakawalan ang kanyang mga kamay. Sumapo ang isang kamay ng lalaki sa kanyang likuran. Ang isa, gumapang paakyat sa kanyang batok. Sumuporta upang lalong dumiin ang bawat halik. Naulingan na lang ni Litang inihihiga na siya ng lalaki sa kama. Dagan na sa kanya. Pinikit niya ng mariin ang mga mata nang maulingang mabilis na tinatanggal ang pagkakabotones ng suot niyang pantalon. Nang makalag, agad umakyat ang isang kamay. Nililis ang suot niyang blusa. Kinulob ang isang palad sa kanan niyang dibdib. Kahit natatabingan pa ng tela, ramdam ni Lita ang init ng mga palad na marahang pumipisil. Hindi niya mapigilan ang katawang umarko nang sakupin naman ng mainit na labi ni Spencer ang isa niyang dibdib. Sabik na hinithit ang dunggot. Napakagat ng labi ang babae nang dumausdos ang kamay na kanina'y pinagyayaman ng kanyang dibdib. Tuloy-tuloy sa kanyang puson. Naglaro saglit roon bago tinungo ang may kasikipan jeans. Pinaloob ang nakadapang palad. Tuloy-tuloy sa kanyang kasalanan. Isang impit na ungol ang hindi niya mapigilan, lalo nang mag-umpisang humakod taas baba ang dalawang daliri. May hatid na kiliti ang paggalaw. Paano'y basa na ang kanyang kasalanan. Sapat upang dumulas ang ekspertong mga daliri sa paglalaro. Napamulat siya nang itigil ni Spencer ang ginagawa. Binawi ang bibig sa pagpapala ng kanyang dibdib. Ramdam na ramdam niya sa dunggot na nabasa ang lamig ng aircon. Sinalubong niya ang naghihintay na mata ni Spencer. Tila hinuhuli lamang ang kanyang paningin sapagkat na magkatitigan sila. Walang anumang binawi nito ang kamay sa kanyang kasalanan at tuloy-tuloy na dinilaan ang nabasang mga daliri. Pinapakita sa kanya. Namungay ang kanyang mga mata habang pinapanood ang lalaking dilaan ang mga daliri nitong ginamit. Nakakadagdag na libog ang paghagod ng dila nito. May kung ano sa kanyang kasalanang parang kumislot, paulit-ulit. Animo ba'y tumitibok na hindi niya malaman? Tanghaling tapat. Nangihina niyang sabi sa lalaking tinigil ang ginagawa at kumindat. Bago muling inabot ang kanyang bibig, muling napaungol si Lita nang tanggapin ang dila nitong nanunudyo. Kusang kumilos ang kanyang mga kamay, binaba pahubad ang suot niyang pantalon, tinira ang namamasang panty, bago nanginginig ang mga kamay na dumapo sa suot na pang-ibaba ni Spencer.
Siya ang kumalag ng pagkakabotones. Mabilis na binaba ang zipper. Pagkuway dinama ang maumbok na kasalanan nito. Ang lalaki naman ang napaungol. Humiwalay ito sa kanyang labi. Pinanood ang kanyang kamay na nakapaloob sa loob ng boxer nito. Tinoon rin ni Lita ang paningin ron. Yumakap ang mga daliri sa kasalanan ng lalaki at marahang pumika bago pinaikot ang hintuturo sa pinakadulo. Sa kamarahang diniinan, agad na masa ang pangahas na daliri. Napangiti si Lita na mangislap ang balat na tinutudyo. Nang muling magtagpo ang kanilang paningin, nakakagat ng labi si Spencer. Bumaba sa kama. Hinila siya saglit. Pinangko. Bagamat nagtaka, hindi nagtanong si Lita. Hinayaan niya ang lalaking ihiga siya sa malambot na Cleopatra. Pinaghiwalay ang kanyang mga hita. Maingat na inilapat sa sahig ang kanyang mga paa bago ito tuluyang naghubad ng damit. Papalitan ko to. Mahinang sambit ni Spencer na paharap na umupo sa kanya. Kapwa nasa sahig ang kanilang mga paa. Gusto sanang magtanong ni Lita kung ano iyon, ngunit kumilos palapit sa kanya lalo ang lalaki. Tuluyang tinanggal ang suot niyang pang itaas bago siya muling inihiga. Hinawakan ng kanyang bewang at maingat na inilapit. Muling umarko ang kanyang katawan nang dumaiti ang kasalanan ng lalaki sa kanya. May hatid na kiliti habang pinapakiramdaman ni Lita ang mahihinang pagtibok. Pagkamat natatakpan ng manipis na lace na panty, bahagya siyang napabangon nang hawakan ni Spencer ang mga hita niya palapit. Pinatong sa mga hita nito. Kusang niyakap ng mga binti niya ang bewang ng lalaki. Saglit pinaraan ni Spencer ang mga daliri sa manipis na garter ng suot niya sa plot. Bago walang ano-ano, pinunit. Sapat upang mabigyang laya ang kasalanan para maisugpong. Kapwa sila napasinghap ng mag-isa ang mga katawan, bahagyang humigpit ang mga kamay na humawak muli sa kanyang bewang. Naikapit ni Lita ang bawat kamay sa mga braso ng lalaki, lalo nang mag-umpisa itong gumalaw. Tila siya lalagnatin tuwing sagad na inuulos ng lalaki ang sarili sa kanya. Umaangat ang kanyang katawan tuwing isusugpong muli. Saglit pinagmasta ng lalaki ang bawat pag-alog ng mayaman niyang dibdib. Nakakapanghina, nakakakiliti, at nakakawala sa katinuan. Dumagdag pa ang maingay na tunog ng basang kasalanang nagtatama. Ramdam ni Lita, may kung ano sa kanyang tila bubukal. Alam niya ang pakiramdam na yon. Malapit na siya. Manday inaasahan na rin lalong bumibili sa mga ulos. Sumasabay na siya. Todo, sagad, lakas sa lakas. Saglit kinahanga ni Lita ang pagkakadesenyo ng kinahihigaan nilang Cleopatra sofa chair. Wala lang. Naisip niya kasing napaka-perpekto ng kasangkapang ito sa ginagawa nila ngayon. Kapwa sila napalingon sa pinto ng may kumatok. Si Manang Chona, sinabing pinapatawag na siya ng mama ni Spencer. Sumagot ka. Bulong ng lalaki kay Litang napamaang at napapapikit dahil lalong dumidiin ang pagkakabaon. Opo, sunod na. Buong pigil niya sa tinig na mapasinghap. Good girl. Anas naman ng lalaki na tila lalong binibilisan ng bawat galaw. Tila siya sinilaban nang kagat-kagatin pa ni Spencer ang tenga niya. Hindi pa nakontento. Sinipsipa ang bahaging kinasasabitan ng hikaw. Kapwa nila naulingan ng paglalakad palayo sa pinto. Isang todong ulos pa at hindi na niya napigilan ng pag-abot sa rurok. Sumabay ang lalaki. Tawag na ako ng mama mo. Mahina niyang sabi sa lalaking nakadagan pa sa kanya. Siya, nakabawi na sa hingal kahit paano, ngunit ang lalaki, hindi pa. Umangat ang kanyang kamay, maingat na hinipo ang naukang bahagi ng ulo nito. May puting gasa paroon, ngunit hindi na naman na ganon kalaki. Alam ba ng mama mo na nandito ka? Tanong niya rito,
Ngunit hindi naman sumagot si Spencer. Tinaniman lang siya na mumunting halik sa dibdib. Teka. Nakakahiya sa mama mo. Pinapatawag na ako. Awat niya sa umungo lang na lalaki. Akmang hahalikan nito ang isang dunggot ng kanyang dibdib nang awatin ni Lita. Hindi ko pa pala. Natatanong kong, ina, Spencer. Sandali lang. Gusto ko lang talaga malaman, ina, may sabit ka ba? Nauutal na sambit ng dalaga na kinatigil ng lalaki. Nagtama ang kanilang mga mata. We're over. Anito na kinagaan ng loob ni Lita. So meron. Kailan pa? Ano? Asawa, girlfriend? Tanong niya. Last week. Girlfriend. Tumawag ako. Well, bago ako maaksidente, hindi na kami okay. Sagot naman ng lalaki na mabilis na lilahad ang lahat. May kung anong saglit na nikip sa kanyang paghinga nang malamang nag-propose pala ito sa dating nobya. Ngunit pinalis niya ang negatibong isiping iyon. Siya nga, hindi pa lubusang nakamove on sa asawa nung magkasama sila na ni Adonis o Spencer. Sinabi mo sa mama mo daw yung lahat? As in lahat? Tanong bulong naman ni Lita. Lahat. Tipid namang sagot ng lalaki na kinalunok niya. Base naman sa mainit na pagtanggap sa kanya ng mama ni Spencer, parang tanggap naman siya nito. Mag-lunch muna tayo. Yaya niya sa lalaking saglit pinag-aralan ng mukha niya. Alam mo, bakit ka ganyan? Nung unang beses na nagising ka, ganyan ka rin makatitig. Pwede bang malaman kung anong iniisip mo? Hindi niya maiwasang tanong na maingat na kumawala sa pagkakadagan sa lalaki. Hindi ko rin alam. Gustong-gusto lang talaga kitang pagmasdan. Masama ba yun? Anito na nag-umpisa na ring pulutin ang mga damit sa sahig. Bagamat hindi nagsasalita, nababakas ang saya sa mukha ng mama ni Spencer tuwing itatapon ang paningin sa dalawang tahimik na kumakain. Pinamumulahan ng pisngi ang bisita nila. Ang binata naman nila'y tila hindi matiis na hindi sulyapan si Lita mayat maya. Si Manang Chona, tahimik na nagsisilbi sa tatlong nakadulog sa hapag. Lihim niya ring binibistahan ang morenang babae na bukang bibig ni Spencer madalas. Simple lamang ito, hindi maihahalin tulad sa ganda ni Selena, ngunit para sa may edad ring babae na nagpalaki kay Spencer, magaan ang loob niya rito. Sa ikli ng pagstay ni Spencer sa piling ng babae, marami itong natutuhan na malayong malaman nito kung hindi napadpad ang lalaki sa probinsya ni Lita. Isa pa'y utang nito ang buhay sa babae dahil niligtas nga nito ang alaga niya sa bingit ng kamatayan. Hindi sa anuman, ngunit boto siya rito. Mabait naman si Selena at hindi tulad ng ibang starlet o modelong may ugaling hindi matansya. Ngunit noon pa'y parang may sapantahan na siyang hindi si Selena ang kapalat ng kanilang si Spencer. Marahil laan din ng may kapal na nangyari ang lahat ng ito. Kung sa tagal at ikli naman ng relasyon ay walang kaso iyon sa kanya, sa kanila ni Mrs. Corpus. Alam nilang parehas na ang pag-ibig hindi masusukat sa tagal o ikli ng panahon. Hindi kinukusay na patingin si Manang Chona sa among babae na sa kanya rin napasulyap saglit. Kapwa nila alam na iisa lamang ang paksang tumatakbo sa kanilang isipan. So, kailan nyo kami bibigyan ng apo? Walang ano-ano ay sabi ng ginang na kinasamid ni Lita at kinangiti ng maluwag ni Spencer. Sabay silang sumagot. Oho! Suma. Lalong nagkulay kamatis ang pisngi ni Lita na kinatawa naman ng lalaki. Parang ang bilis naman ho yata. Mahinang sambit ni Lita. Basta, soon ma. Kindat naman ni Spencer sa mama nito.
Nagbukas ng paksa ang ginang tungkol sa munting farm ng dalaga na bagamat nahihiya pa rin na makipagtalastasan, magalang na sinasagot naman ni Lita kapag may tanong ang dalawang may edad na babae. Ilang sandali pa, napalagay na ang loob ni Lita sa munting pamilya ni Spencer. Matapos kumain, niyaya ng ginang ang dalawa sa living room. Akmang paupo na si Lita sa sopa, tabi ni Spencer nang mapalingon sa papalapit na babae. Saglit siyang napatitig. Sa dating nito, alam niya agad na ito si Selena. Bagamat inaasahan, hindi pa rin napaghandaan ni Lita na makaramdam ng panliliit. Hinigita ng matangkad at artistahing babae ang nabuong dibuho nito sa isip niya. Sa katawang malagitara ang hugis, sa mukhang parang manika, sa taas at tindig na halatang aral at may aura ng class at sophistication. Muling gumapang ang panliliit sa dibdib niya. Kung ganitong tila Diyosa ang ex ni Spencer, anong nakita nito sa kanya? Iha, tanging sabi ni Mrs. Corpus sa napatitig kay Litang bagong dating. I just wanted to see her. Anito sa tumangong ginang. And happy birthday, tita. Anito pa sa napabuntong hiningang mama ni Spencer. Nang inabot nito sa ginang ang munting kahong galing sa pouch na daladala, walang pag-aatubiling inabot iyon ni Mrs. Corpus. Muli itong tumingin kay Lita pagkuwan. Pwede ka bang makausap? Anito sa napatungong si Lita. Selena. Ani mo'y pagtanggi na sabi naman ni Spencer, ngunit tinapunan ng walang emosyong tingin ng modelo ang dating katipan. I asked for this, remember? Tila pagpapaalala nito sa napabuntong hiningang lalaki. Luminga ito kay Lita na nagkibit balikat lang. Nabibilisan lang ako. Can you blame me? Huling kita namin nagpo-propose siya tapos yung sumunod, nakikipag-break na siya sa akin dahil mahal ka raw niya. Halo ang pagkapantastiko at dismaya sa tono ni Selena habang pinagmamasdan ng kupitang hawak. Hindi umimik si Lita na napapatingin naman kay Spencer na tanaw sila mula sa labas ng living room. Si Mrs. Corpus at Manang Chona naman nasa kusina. Bagamat nag-uusap, alerto rin ang paningin. What if it's just temporary? Naaliw lang siya sa'yo at nais niyang bumalik sa akin. Tanong ni Selena na tinuon ang paningin kay Lita. Saglit na patitig ang babae sa kakaibang kulay ng balintataw ng modelo. Light brown na tuwing tumatama sa ilaw ng mga aranya ay nagniningning. Contact lenses. Halata. Handa naman ako. Bago kami dumating sa puntong to, nasa balag na ako ng alanganin eh. Ganun talaga eh. Kunway baliwalang sabi ni Lita na kinatango-tango naman ng modelo. Lumugok ito bago nagsalita. Hindi ko na siya tatanggapin. Ano siya? Sinuswerte. Nakataas ang gilay na sabi nito bago unti-unting lumamlam ang mga mata. Minahal ko naman siya. But those 2 awful months. Anyway, gusto lang kita makita, makausap. Alam mo, hindi ko alam kung magpapasalamat ba ako sa'yo o magagalit ako, pero ang alam ko, Lita, may nagawa kang ikakabuti namin dalawa. Tulog na. Sita ni Spencer sa babaeng pinagmamasdan ng mga lamesang nakahanda na para bukas. Maingat na sinara ni Lita ang makapal na kortinang siyang tumatabing sa salaming nagsisilbing barikada ng silid na yon mula sa labas. Namatay ang ilaw, napalitan ng malamlam na liwanag na nanggagaling sa lampshade. Tinabihan ang lalaking kanina pa nakahiga sa kama. Marami sigurong bisita bukas, ano? Tanong niya kay Spencer na kinumutan naman siya. Mahinang ungol lang ang sinagot ito. Kailan mo pala ako papauwiin?
Tanong niya na kinatigil ng lalaki sa paghuhubad ng boxer shorts. Sa Monday, gusto ko makabanding nila mama. Sabay na tayong umuwi. Mag-i-stay ako doon ng 3 araw tapos ayusin natin yung schedule kung ilang araw tayo dito, kung ilang araw tayo sa inyo. Anito na muling tinuloy ang ginagawa. Magdala ka ng damit mong bihisan. Wala ka nang magagamit dun eh. Pinamigay ko na yung mga damit na ginagamit mo. Ani Lita na kinatigil muli ni Spencer. Lumamlam ang mga mata nito. May kung anong emosyong humaplo sa puso na hindi mabigyan ng pangalan. Ang alam lang niya, sa wakas, nakamove on na rin ang babae sa dati nitong asawa. Isang bagay na napansin niya noon at napag-usapan naman nila ni Beth minsan. Isang bagay na alam ni Spencer sa sariling tanggap naman niya, ngunit hindi ilang beses niyang naihiling sa langit na sana malagpasan na ni Lita upang tuluyang maging bukas na ang babae sa kanya. Bakit? Takang tanong ni Lita na napakunot noo. Ibig sabihin ba niyan, malaya ka na sa mga alaala niya? Akin ka na talaga. Solo. Nakangiting bulong sa kanya ng lalaki. Kunway umingo si Lita. Humulukip-kip. Baka nga ikaw, gawin mo lang akong panakip butas. Kasi pinagpalit ka ni Selena sa career niya. Napangiti naman si Spencer. Tumagan sa kanya bago sumagot. Paano naman kita gagawing panakip butas? Minahal kita noong mga araw na wala akong maalala kahit ano. Lahat ng pinakita ko sa'yo nun. Lahat yun, Lita, totoo. Bulong nito sa tenga ni Lita. Hindi na kumibo pa ang babae. Ano't ano man, wala na siyang pakialam. Ang mahalaga ngayon, ang sandaling ito. Malinaw na ang lahat. Mahal nila ni Adonis o ni Spencer ang isa't isa.